what a miracle you've given to us. We are amazed by this little one, created in your image, precious in your eyes. We stand here today because we realize this child is your child. Lord, not our will, but your will be done. Let these hands be your hands. Guide these little feet down every road of life. We want the world to see you in this child. Maraming Diyos, maraming salamat po sa araw o buhay na ibinigay niyo sa amin ngayong nagkaroon dito. Gayon Ama, salamat po sa pagkakataon na makasaksi na sa pag-dedicate Ama kay Papi Nana. Dalangin po namin Ama sa oras na ito, nihingi po namin yung biyaya niyo sa aming buhay ay pangunahan niyo po tumigit Ama. At gayon Ama ay makita po namin kayo Ama. At dalangin po namin kayo ang patuloy na sumagana, yung grace nyo o yung mercy nyo sa bawat isa. At sa ganun Ama ay makita po namin kung paano yung ialay Ama yung bata o pag-dedicate Ama sa inyo Ama o ihandog para sa inyong kapurihan. Dalangin po namin
Still, panghawakan niyo po yung buhay ng batang ito, maging yung kanyang mga magulang at yung mga magiging kabahagi, Ama, sa dedication, Ama. Maging ang inyong tagapaglingkod, Ama, na magsasalita ay pangunahan niyo po siya. Muli, Ama, ay bigyan niyo ng biyaya, karunungan. Higit sa lahat, Panginoon, kayo ang siyang malugod, kayo ang siyang matuwa sa oras nito, Ama. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, bago po tayo tuluyang makaupo, ay basahin ko po ang bahagi ng banal na kasulatan dito po sa 1 Samuel chapter 1 verse 27 and 28. I asked him for this child and he gave me what I asked for. So I'm dedicating him to the Lord. As long as he lives, he will belong to the Lord. Dito po sa Proverbs 22 verse 6, teach children how they should live and they will remember it all their life. Kakaupo na po ang bawat isa. Okay, magandang hapon po. At gaya po ng ang dedication ceremony o ang ating pong gagawing paghahandog sa bata ngayong araw na ito ay paraan para sa ating Kristiyanong pananampalataya na i-welcome sa ating pamilya ang bata na mayroong pagpapala, gabay at basbas ng Diyos. So dito po sa ating pong binasa sa 1 Samuel chapter 1 verse 27 and 28, ito po ay isang this is the word from the mother of Prophet Samuel na si Hannah. Si Hannah po ay matagal na hindi po nagkaanak at siya po ay humingi sa Diyos ng isang anak na lalaki. At ipinangako niya sa Panginoon na kung siya ay bibiyayaan ng anak, ipagkakaloob niya ito sa Panginoon. So, in a way, siya po ay nag-dedicate ng kanyang anak sa Diyos. Kaya po sinabi dito, I asked him for this child and he gave me what I asked for. So I'm dedicating him to the Lord. As long as he will live, he will belong to the Lord. Pagsisisi ang kanyang kasalanan. At sinabi na wala pa pong he is still in the age of innocency. At hindi pa niya kinakailangan magsisi para siya ay bautismuhan. Pero ang pinaka sinusunod po natin ay iaalay, ihahandog natin siya sa Diyos. At nagsisimula ang paghuhubog sa buhay ng mga bata sa katulad nitong pagkakataon. Ano po? Kasi sabi nga sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Sa isang catechist teaching ay sinabi nila, ibigay mo sa akin ang bata ng 0 to 10 years old at sa'yo na siya sa buong buhay niya. Because that is the years of formation. Ano man ang ma-instill sa buhay ng bata, sa isip ng bata during those time, ay hindi na mawawala sa kanya. It will be his foundation sa kanyang lifetime. At magsisimula po yun sa pamamagitan ng pagkilala ng mga magulang na partner nila ang Diyos sa pagpapalaki sa bata ng mahusay. At ang ginagawa po ni Melvin at Mary Rose ngayon ay pagsisimula para hubugin ang bata ayon doon sa sinanais ng magulang at ayon sa salita ng Panginoon. At I always say na dumadami ang problema kaugnay sa kabataan at they call it the juvenile delinquency dahil
ang lapses po ay nasa parents. Kasi yung bata naman naging well, hindi nahubo. Pero the basic thing na para makita ang bata at hubugin siya sa ninanais ng Diyos sa kanya ay ang gagawin natin ngayong hapon. Tablet o cellphone, makikilala niya at paglilingkuran niya ang Panginoon ng buong puso. Dahil ang Diyos po ang nag-panukala at nag-establish ng seremonyang ito ayon sa Exodus chapter 13 verses 1 to 2. Dahil yan po ang piling sa kanila, lahat ng mga bata ay ihahandog sa Panginoon. Ating tinutugunan ngayon at we are fulfilling the righteous obligation sa ating Diyos ngayong hapon ito na walang pag-iimbot. Ang ating Panginoong Jesus ay inihandog din naman sa Diyos ng kanyang mapagmahal na magulang na si Jose at Maria noong siya po ay 8 araw pa lamang. So maganon mga kapatid, ito ay isang kamangha-mangha at isang bagay na dapat po natin bigyan ng importansya. Okay? At isang honorable thing. Okay? Naubo na. Okay? Tumayo kayo para baka gusto niyang tumayo. Yan. Nanay, tayo. Dito ka na. Puro ba kayo? Baka mahulog kayong dalawa dyan. Okay. Ang mga anak ay kaloob na galing sa Diyos. Kayamanan na nanggagaling sa Panginoon. Sa makatuwid. Kayong mga magulang, okay? Kayo ay inatasan na alagaan, mahalin, palakihin, at in-nurture siya sa pamamagitan ng paggagabay ng Diyos sa inyo ayon sa kanyang kalooban. Bilang mga magulang, mahalaga na maunawaan natin at may sakatuparan ang obligasyon ito na nakaatang sa inyong paligid. Melvin at Mary Rose, kayo ba ay nangangako sa harap ng Diyos at sa kapulungan ito? Lahat ng mga nandito ngayon, na ating mga bisita, mga ninong at nina, na sa pamamagitan ng tulong ng may kapal at ang ating Panginoong Diyos, nagagawin niyo ang lahat ng inyong makakaya para palakihin ang batang si Mabel Luffy na ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Okay. Kayo ba ay nangangako na magpapakita ng mabuting halimbawa para kay Mabel Luffy sa isip, sa salita at sa gawa? Okay. Sa panahon na siya ay lumaki, ito ang medyo crucial. At tawagin siya ng Diyos sa buhay ng paglilingkod. Hindi niyo ba siya ipagkakait sa Panginoon? Okay. Okay, so napakapogi ng batang yan. Okay, sige po. Hindi yung tatay, yung bata po. Okay. Lahat po ng mga ninong at ninang tumayo. Sa dami nito, hindi ko po, baka maduling ako sa pagbasa. Okay. Pero I'll try. Okay, I'll try. Joseph Tad. Joseph, ang ating makakaya na ang batang ito ay lumaki ayon sa kalooban ng Diyos at maging matagumpay sa buhay balang araw sa pamamagitan ng ating paggabay at tulong. Magsabi po ng Amen. Okay. Maraming salamat. Lahat ng mga ninong at ninang, can you support your hands? Your hand toward sa bata po. Maraming Diyos na siyang pinagmumulan, Panginoon, ng mga anak. Ito ay kaloob na nanggagaling sa inyo. Ngayong araw na ito ay aming kinikilala, O Diyos, ang iyong kabutihan, kapangyarihan,
pong pagmamahal para po kay Mami Lupi de Jesus Evangelista. Idinadalangin namin ang batang ito na mula sa araw na ito, O Diyos, kayo ang mag-ingat sa kanya. Kayo ang maglayo sa kanya sa mga kapahamakan. Bigyan siya ng mabuting kalusugan. Ilayo siya sa mga sakit at karamdaman. At hayaan mo na lumaki siya, Panginoon, na malusog sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Mula po sa kanyang spiritual, sa kanyang emotional, sa kanyang physical na buhay, O Lord. Kayo ang siyang mamuna sa kanya. Cover this child with your holy presence and with your precious blood in the name of Jesus. Panginoon, na ang batang ito ay makita niya ang maraming mga pagpapala at pabor na nanggagaling sa inyo. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. At aming pong inaangkin ngayon na ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat ay sumasa sa buhay ni Mami Lupi de Jesus Evangelista. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong ipanalangin ang mag-asawa. We are praying for Melvin and Mary Rose, Lord, na kayo ang magbigay sa kanila ng mas malaking pagmamahal, Panginoon, unang-una sa bawat isa at sa batang ito. Bigyan mo sila ng kakayahan, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na buhay na maibigay, O Diyos, ang pinakamainam para sa kabutihan ng bata. Na ang batang ito ay magbibigkis ng mas higit pa sa kanilang pagsasamahan bilang mag-asawa. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay. Pagpalain mo ang kanilang trabaho. In Jesus' name, Amen. Panalangin po natin ang mga sponsors. Panginoon, kami ay lumalapit din sa inyo para sa mga ninong at ninang na ngayon ay nagtatalaga ng kanilang commitment na akuin ang responsibilidad na maging pangalawang magulang para po kay namin Lupi de Jesus Evangelista. Dalangin namin na bigyan mo sila ng kakayanan at palagi mong pagpalayan ang kanilang buhay upang maging pagpapala sa batang ito at sa pamilya ng Evangelista kay Melvin at Mary Rose. Ganon din po, O Diyos, na sila man din ay dumating sa pagkakataon na makilala kanila bilang personal na manunungo sa tagapagligtas ng kanilang buhay. Maraming salamat po. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nabahin pa. Mami Lupi de Jesus Evangelista, inihahandog kita sa Diyos na iyong manunubos at tagapagligtas na nagbibigay ng buhay, kalusugan at mabuting bagay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, ang lahat ko'y magsabi ng Amen. Hindi pa nakakakilala. Okay, yung mga nandito pong sponsor, ewan ko kung paano kayo pipirma dito sa dikit-dikit, pero gawan nyo ng paraan na makapirma kayo. Alam ko yun. Saan yun? Tapos yung isa sa...わから